Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-46 na kabanata. Ang Restback ni Bruno Franklin. Mula sa Underworld Society. Mr. Franklin, pasensya na po sa abala. Sabi ng manager. Bilang isang masugid na customer, ang inyong pagkain ay inihahanda na. Alam ng manager na mabait na babae si Debbie, at hindi niya hahayaang saktan ito ni Bruno. Kaya gagawin niya ang kanyang makakaya para iligtas si Debbie. Walang sabi-sabi, biglang sinuntok ni Bruno ang manager sa ilong. Agad itong na-outbalance. Ang manager ay humawak sa kanyang ilong at napayuko. Ang matingkad na pulang dugo, ay umagos mula sa pagitan ng kanyang daliri. Wala ka namang madugong idea, kung ano ang gagawin ko sa iyo, tama. Mayabang na sabi ni Bruno, na tumayo sa kanyang harapan. Inilagay niya ang kamay niya, sa kanyang baywang. Ano ang dapat mong sabihin ngayon? Wika ni Bruno. Mr. Franklin, si Debbie ay aking empleyado. At ako ang may pananagutan sa kanya. Ang manager ay nagpaliwanag habang nakahawak sa dumudugong ilong. Pumorma si Bruno, at sinipa ang manager sa mukha. Ang manager ay bumagsak sa sahig, at natanggal ang dalawang ngipin nito. Mula sa kanyang ulo, ay umagos na rin ang dugo sa kanyang mukha. Hindi nagpapigil si Bruno. Itinaas muli niya ang kanyang paa, at naghahanda ng isang malakas uli na sipa sa mukha ng manager. Kahit gaano pa kalaki ang pinsalang magawa niya, alam niyang walang kahihinatnan ito, at mapapawalang sala siya ng mabilis. Mr. Franklin, huwag po, gagawin ko na, tatawagin ko na siya. Nagmamadaling sabi ng manager, habang nakataas ang dalawang kamay nito. Wala siyang choice. Hindi na niya kinaya ang pambubugbog nito. Hindi niya kayang protektahan si Debbie. Natutuwa ako. Sa wakas ay naiintindihan mo na, ang gusto kong iparating. Nakangiting ibinaba ni Bruno ang paa sa sahig. Tawagin mo si Debbie, ang manager ay nagutos sa isang waiter. Sabihin sa kanya na kailangan niyang pumunta dito. Para labahan ang damit ni Mr. Franklin. Mabilis na nagtungo ang waiter sa kusina. Ngunit may isang lalaki, ang humarang sa kanyang harapan. Nakaharang sa kanyang dadaanan. Mahinang itinulak ni Alex ang waiter. Na parang sinasabi na, huwag mo puntahan si Debbie. Ako na ang bahala. Nag-react si Bruno. Wow, ito yung baliw na lalaki kanina. Pang-aasar ni Bruno kay Alex, habang nagtatawanan din ang mga kasama niya. Dahil sa halatang baliw ka. Pakakawalan na kita. Minsan lang ito mangyari. Kaya napakaswerte mo, sabi ni Bruno. Sige na, umalis ka na dito. Binalingan niya muli ang waiter. Bakit nandito ka pa? Dalhin mo sa akin ang babae. Pero nakatayo pa rin si Alex sa harap ng waiter, na walang intensyon na umalis. May hihilingin ka ba bago ka mamatay? Umalis ka dyan. Galit na sabi ni Bruno. Ngumiti si Alex, at naglakad papunta sa kanya. Nang maraanan niya ang isang lamesa, kinuha niya ang isang bote ng red wine, at isang baso. Mukhang nahanap na niya ang lakas ng loob niya. Ngumisi ang isa sa mga lalaki. Natigilan lang ba siya nang sumigaw si Bruno kanina, at ngayon ay naglakas loob na siyang lumapit? Hindi, sa palagay ko nagbalik na siya sa katinoan. Sagot ng isa pang lalaki. Hindi mo ba siya nakitang kumuha ng alak? Siguradong naisip niya, na mapapatawad siya ni Bruno sa pamamagitan ng pag-toast kay Bruno. Napansin ni Bruno, na parang hindi nagalit si Alex gaya kanina. Naisip ni Bruno. Pagkabigay ni Alex sa kanya ng alak. Sasampalin niya ito ng ilang beses, at pagkatapos ay maaaring kunin niya ito bilang isang alagad. Maaaring maging kapaki-pakinabang siya. Habang iniisip ni Bruno ang kanyang gagawin. Lumapit si Alex sa kanya at nagsali ng red wine sa baso. Napuno ito hanggang sa umapaw. Inabot ni Alex kay Bruno ang baso na may alak. Paano ko maiinom yan? Tanga ka ba? Sabi ni Bruno. Walang sabi-sabi. Isinaboy ni Alex ang baso na may alak sa mukha ni Bruno, at tinamaan siya nito sa mata at umakyat hanggang sa kanyang ilong. Napayuko ito at sinusubukang alisin iyon. Pinunasan ni Bruno ang mukha niya. Hindi niya maimulat ang kanyang mga mata. Kaya naman napapikit na lamang siya. Papatayin kita, galit na sigaw nito. Malabo ang kanyang paningin. Isang itim na anino lamang ang kanyang nakita na nasa harapan niya.
Bago pa siya makapag-react, nakarinig siya ng isang ingay, at parang may nabasag. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pananakit sa kanyang noo. Umagos ang alak sa kanyang mukha. At sa pagkakataong ito, napasigaw si Bruno, at bumagsak sa sahig. Hinawakan niya ang kanyang noo. At ito ay naging ganap na pula. Hawak-hawak pa rin ni Alex ang basag na bote ng alak, habang nagkalat sa sahig ang iba pang piraso ng baso. Bakit nakatayo pa kayong lahat? Sigaw ni Bruno sa mga tauhan niya. Patayin siya. Ang kanyang mga tauhan, ay simpleng tumingin sa kanya na may problemang ekspresyon, hindi nangangahas na gumawa ng anumang aksyon. Ang hindi inaasahang pag-uugali ni Alex ay nakagulat sa lahat, at hindi pa sila nakakabawi sa kanilang katinuan. Nakatitig sila sa kanya ng may paggalang, hindi man lang nangangahas na huminga ng malalim. Casual na itinapon ni Alex ang basag na bote. Na-shock ang lahat ng naruroon. Mabagal siyang naglakad patungo kay Bruno. Habang papalapit si Alex, ito ay lalong natatakot. Ginamit ni Bruno ang kanyang siko, upang umatras. Sinusubukang panatilihin ang kanyang distansya. Curious talaga ako. Paano napunta ang pamumuno sa isang tulad mo? Ipinatong ni Alex ang kanyang paa sa mukha ni Bruno. Tumingin ito sa kanya, at malamig na sinabi, "Kung sakaling makita kita muli, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ito." Walang awa niyang idiniin ang kanyang bigat sa mukha ni Bruno para turuan ito ng leksyon. Pagkatapos ay binawasan niya ang presyon, at umatras ng 2 hakbang. "Teka, gusto ko munang manatili at matapos kumain bago ako umalis." Lumingon si Alex, at nakita niya si Bruno, na nakatingin sa kanya, magalang ang ekspresyon nito. Tumawa si Alex. "Umaasa ka na maniniwala ako sa'yo." Tumingin siya sa paligid, sa lahat ng mukha at nahulaan ang intensyon ni Bruno. Kukuha lang siya, at maghihintay ng isa pang pagkakataon para salakayin si Alex. Napabuntong hininga si Alex, alam niyang hindi siya makakaalis. Kung hindi niya tuluyang matatalo si Bruno ngayon, magdudulot ito ng gulo mamaya, o sa mga susunod pang pagkakataon. Hindi lang para sa kanya, kundi para kay Debbie, at sa restaurant na ito. Naisip ni Alex. Kung gusto mong maglaro, sige pagbibigyan kita. Nagpakilala si Alex. Ang pangalan ko ay Alex Ambrose, sabi niya. At isa akong estudyante sa Preston University. Nanatili siyang malumanay sa kanyang ugali, ngunit hinayaan niyang manatili ang bakas ng paghamak ng mga tao ayon sa kanyang pananamit. Pero kailangan mo pa rin akong respetuhin. Sa palagay ko, isa kang mahalagang tao, na may lakas loob na mang-insulto. Pero second-rate student ka lang. Hindi inaasahan ni Bruno, na may isip pa ni Alex ang mga bagay-bagay. Kung estudyante lang si Alex, bakit siya nagpapanggap na isang taong makapangyarihan? Kung hindi ka magsisimulang magpakita ng paggalang sa akin, hindi ko magagawang pigilan ang pagsipa sa iyo. Sabi ni Alex na may mahinang ngiti. Talaga? Tanong ni Bruno. Kahit gaano mo ako sinaktan, babayaran mo ito, at may kasama pang interes. At pagkatapos, ay hindi ka makakaalis dito. Habang puno ng dugo ang mukha ni Bruno, nakuha pa nitong ngumiti. Sobrang nakakatakot ang itsura niya. Tumingin siya sa mga alagad niya at sinabing, "Tatawagan ko si Sam Woodsworth." Ang ibang tao sa crowd ay tumingin kay Alex na may pag-aalala. "Sino ang sinasabi mo? Sam Woodsworth? Sino ba iyan?" Parang pamilyar kay Alex ang pangalan. Ngunit hindi niya ito maalala. Si Sam ang boss sa Berkeley Hotel. Sabi ng isa sa mga lalaki. Mas makapangyarihan siya kaysa sa mga pulis. Dapat ka nang humingi ng tawad kay Bruno. Nagmungkahi ang isang tao. Kapag dumating ang ilang mga lalaki, ang mga bagay ay magiging nakakatakot, at walang saysay na tumawag ng pulisya. Nang maisip ni Alex kung sino ang pinag-uusapan, ay hindi na niya mapigilan ang pagtawa. Tanga ka, hindi ka matalino para matakot. Ngumisi si Bruno. Kung maglakas loob kang lumapit sa akin, magsisisi ka. Tinuro niya ang sahig sa harapan niya. Lumapit ka, at lumungod sa paanan ko. Tawagin mo akong master, at humingi ng tawad ng 3 beses. Tapos ay linisin mo na ang sahig gamit ang iyong dila. Baka mapag-isipan kong patawarin ka. Sinabihan na kita na maging magalang, kapag makikipag-usap ka sa akin, wika ni Alex. Lumapit siya kay Bruno, at sinipa niya muli ito.
Nang napayuko si Bruno, sinipa siya ni Alex sa ulo. Napatulala si Bruno, at pilit na umiling para mawala ang pagkahilo. Malakas din ang tapang mo. Tatawagan ko na si Sam, dahil sa ginawa mo ngayon. Tumingin si Alex kay Bruno, na para bang inaabangan ang panunood ng magandang palabas. Nang makakonect ang tawag, ninisian ni Bruno si Alex. "Hello, Mr. Woodsworth, ako si Bruno." Hindi siya. Si Barry ay isang tindero ng kotse. "Ako si Bruno, hindi si Barry." "Mr. Woodsworth, naaalala mo ba ang gabing iyon, ilang linggo na ang nakalipas? Ako ay nasa iyong lugar. At may dala akong itim na bag. Nagtagal ito. Ngunit sa wakas ay naalala na siya ni Sam. Paumanhin sa pag-istorbo sa iyo." Sabi ni Bruno, na may paggalang sa tono. "May maliit akong problema. Umaasa ako na maaari mong ipadala ang ilan sa iyong mga tauhan, para pumunta dito, upang makipag-usap sa isang tao." "Sino siya?" tanong ni Sam. Nakahingi lang ng tulong si Bruno dahil binigyan niya kamakailan si Mr. Woodsworth ng pera. Hindi gaanong malaki. Estudyante lang siya sa Preston University. Alex Ambrose ang pangalan niya. Pinagmamasdan ni Alex si Bruno, at nang marinig niyang ibinunyag ni Bruno ang kanyang pangalan, natawa siya. Kahit alam na niya ang mangyayari. Natatawa pa rin siya. "Bakit ka tumatawa?" tanong ni Bruno. "Luluhod ka. At sisipain kita ng boots mamaya." Ninitian niya si Alex na parang wala lang nangyari. Saktong humakbang papalapit si Bruno. Isang sigaw ang nagmula sa kanyang cellphone. "Ikaw na walang kwenta na sanggeno. Sinaktan mo si Alex Ambrose. Ang tanga mo. Gusto mo na bang mamatay?" Nagpanting ang tenga ni Bruno, at bumilis ang tibok ng kanyang puso. "Mr. Woodsworth. Anong mali? Ano ang nangyayari?" Gulong-gulo ang kanyang isip, at nagsimulang tumibok ng malakas ang kanyang puso. Casual na kinuha ni Alex ang cellphone sa kamay ni Bruno. Napatulala si Bruno kay Alex. Hindi alam ang sasabihin. "Mr. Woodsworth, huwag kayong mag-alala. Hindi ako nasaktan." Mahinang sabi ni Alex sa cellphone. Sa katunayan, si Bruno dito ay gumawa ng mahusay na mga mungkahi kanina, at sa palagay ko ay dapat nating hayaan siyang subukan ito. Napasulyap siya kay Bruno, na hindi pa rin maintindihan ang nangyayari, at lalo pang kinakabahan. Sinabi niya na lumuhod sa kanyang paanan, habang tinatawag siyang master, at humingi ng kanyang kapatawaran ng 3 beses. "At pagkatapos ay kailangan kong linisin ang sahig gamit ang aking dila." Inilista ni Alex ang mga hinihingi ni Bruno. "Pero sa palagay ko, siya ang dapat gumawa ng mga bagay na iyon para sa akin, pwede ba?" Ibinigay ni Alex ang cellphone kay Bruno. "Gusto ka raw makausap ni Mr. Woodsworth." Habang nakikinig siya sa sinabi ni Mr. Woodsworth, bumilis ang pintig ng puso ni Bruno, at napapalunok siya. Nang matapos itong magsalita, sumakit ang tiyan ni Bruno. Nanginginig ang bawat parte ng katawan niya, at nanghihina ang mga binti. Gusto niyang lumuhod, at humingi ng awa. "Mr. Ambrose, patawarin mo ako," sabi niya. "Hindi ko deserve mabuhay. Sinaktan kita dahil wala akong kwenta, at tanga. Maawa ka sa akin." Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.